Hello, mic check. Amen. Praise God, mga kapatid. Tayo po magsisimula na sa Sunday School natin. Bagamat 9:10 na. Pero nag-adjust tayo para tayo makapanalangin pa sa tulong ng ating Panginoon. Pakihanda po ng inyong mga Bible at ang inyong mga notebook, kung may notebook po kayo, upang i-take note natin ang salita ng ating Panginoon, ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So, ngayong umagang ito, mga kapatid, amen, ang ating topic po ay patungkol sa under orders. So, ano may pag-aaralan natin patungkol sa under orders? Pero bago yan, amen, mag-aasay muna ako ng mga salita ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, kay Brother James. Ayan po yung main text natin ngayong umaga. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. 1 Timothy chapter 1, verse 18, kay Sister Mary. At yung next, 2 Timothy chapter 2, verse 3, kay Sister Feli. Tapos Luke chapter 9, verse 2, paharap ako, Sister Natalie, kay Sister Natalie. Luke chapter 9, verse 2. Sa'yo, kay Sister Feli, 2 Timothy chapter 2, verse 3. Kay Daniel, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. So tayo po yung magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon at tayo po yung mananalangin. Minsan pa tayo po tumayo. Pangunahan tayo ni Brother James sa pambungad na panalangin. Minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, God, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito, God. Samahan mo kami, Jesus. O ang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya, ngayong umaga, O God. Pahiran mo po kami, O Diyos, ng panibagong langis, Panginoon God, Lord, hallelujah, fresh anointing, Panginoon, na kami, O Diyos, hallelujah, hindi lamang pag-aaral, kundi, O Lord, hallelujah, ang matututunan namin, Panginoon, ay aming may sa buhay, Panginoon, malakaran, upang, Panginoon God, ay maging kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Bigyan mo po ng karunungan, Panginoon God, hindi matututulan, Panginoon God, na may kapangyarihan, Panginoon God, Lord, upang baguhin ang buhay ng bawat isa na makakarinig, Panginoon. Si Brother Matthew, Panginoon, magsalita ka sa pamamagitan niya, gamitin mo kanyang labi, dila, at ang karunungan mo, Panginoon, ay ipagkalob sa kanya, Panginoon God, Lord. Maging, O Diyos, ang bawat isa, maging ang mga manonood sa online, Panginoon, ipuhin mo kanilang puso, Panginoon God, na sila, Panginoon God, hallelujah, matuto, God, sa pag-aaral na ito, Panginoon, Lord, hallelujah. At yan din, Lord, sa lahat, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi pa nakarating, ingatan mo sila, Lord, hallelujah, tulungan mo sila ng mga hagbang, makarating kaagad, Panginoon, ng ligtas, payapa, Panginoon, God, at anumang espiritu na liko, Panginoon, ng mga spiritual assault na nais hadlangan, Panginoon, ang pangaral ng salita ngayong umaga, ay amin ang binawasak in the name of Jesus Christ. At inaangkin na namin, Panginoon, ang iyong gagawin ngayong umaga, maging ang bubuhos mo na pagpapala at karunungan, Panginoon, sa tanging pangalan ng dakilang anak ng Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo magsimpo. At ang ating topic po ay patungkol sa under orders. So, sino po dito yung mga alagad o sundalo ng Diyos? Can you say amen? Amen. Kaya tayo narito dahil tayo ay mga sundalo ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito, mga kapatid, ngayong umaga, amen, ang pagiging sundalo, under orders. Magandang talakayin po natin ito sapagkat, mga kapatid, tayo ay nasa ilalim ng kautusan, palatuntunan o alintuntunin. Ang ating main text, 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, babasahin ni Brother James. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So verse 4, no man that worried entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Sa Tagalog po, sa verse 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. At sa verse 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong
nagtala sa pagkakawal. Amen. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Una nating pag-usapan, being enlisted. Amen. Bilang tayo po ay nasa ilalim ng tuntunin, kung mapapansin po natin mga kapatid, tayo ay naka-enlist. Amen. Ibig sabihin po tayo ay kabilang sa mga sundalo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating panahon po, marami ang nangyayari ngayon. Amen. Sabi, making changes, filling churches. Amen. Para lang mapunuan ang church, para lang dumami, amen, yung church, binabago nila yung aral, yung mga tuntunin, yung mga tinuro ng ating Panginoon. So yung mga mahihirap na bagay na hindi naunawaan sa pagiging nasa ilalim ng pamamahala, kaya ang resulta ay binabago nila yung mga aral na binigay ng ating Panginoon sa ngayon. At yung mga gawain, amen, na kailangan na gawin dapat sa Iglesia ng Panginoon. Nagkakaroon lamang ng programa, amen, para lamang entertain ang mga tao. Kaya marami po ngayon yung mga churches na puro kabataan. Kasi nandoon yung mga parang nangyayari doon, imbis na church, imbis na worship, ang nangyayari ay entertaining lang yung mga kapatid. Kaya yun minsan nagiging puno yung mga gawain ng church kasi nga dahil doon sa pag-entertain lang. Pero wala yung pagiging alagad. Amen. Kaya una nating tignan dito, tayo ay kabilang sa sundalo ng Diyos. Being enlisted. Tayo po yung isulat po natin ito mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi sa ating main text, 2 Timothy chapter 2 verse 3, amen, kung babasahin natin muli, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyang nagdala sa pagkakawal. So ibig sabihin po mga kapatid, amen, mabuting kawal. Amen, tayo ay kabilang bilang isang sundalong manggagawa ng ating Panginoon. Being enlisted, ikaw ay nabibilang. Amen. Si Paul po, amen, Paul follows very common word picture of believers in New Testament. Soldier. Nakita natin dito na si Pablo ay nagpapakita ng larawan ng pananampalataya sa makabagong testamento. So anong larawan po nito mga kapatid? Nakalagay doon yung soldier. Amen. Bilang isang sundalo. Ano nga ba ang tinatawag na enlisted sa sundalo? Ibig sabihin po ng enlisted, amen, anytime pwede kang tawagin sa serbisyo ng gobyerno. Amen, pwede itong walang bayad, libreng serbisyo, amen, available ka lagi, lalo na sa pagtawag ng pamahalaan natin. So ganun po yung tinatawag na enlisted. Kung totoo yan sa sekular, mga kapatid, mas lalong totoo ito sa kaharian ng ating Panginoon. Ayon doon sa ating binasa, mabuting kawal ng Diyos. Amen? Ang NT o New Testament is filled with military language. Ibig sabihin po, ito ay puno ng lingwahe ng pagiging sundalo o mga kautusan patungkol sa pagiging kawal ng Diyos. Ang salitang war, warfare, warret, fight, charge, amen, makipaggera ka, amen, labanan, makipaglaban ka, pakikipagbaka mo, at pag-atake. Amen. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga mula na nangauna tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Amen. So mapapansin po natin dito mga kapatid, sa bilang enlisted, amen, ikaw ay tatakbo ito ay takbo ng buhay natin. Amen, bilang isang sundalo ng Panginoon. Hindi yung lakas ng ating comfort. Ito po ay nagpapayag na makita ang isang kawal at nabibilang ka talaga, amen, sa pagtawag ng Panginoon bilang isang sundalo. Kaya sabi dito, no doubt, this flowed out of life, seeing soldiers around and being chained to soldier. Ibig sabihin po natin mga kapatid, tayo ay nasa tanikala. Amen? Ibig sabihin tayo ay nakaband
magkakasama tayo, hindi tayo malaya doon sa mga ginagawa lang natin, kundi tayo ay naka-chain, tanikala. Hindi ka nakakaalis, nakakawala, at hindi ka nawawala din, mga kapatid. Hindi ka naglalaho o nag-a-absent. Kasi nga, ikaw ay naka-chain o tanikala. Amen. Pagkawal ka, ikaw ay tinatawag na mandirigma. Hindi yung labas na yung ginagawa mo sa dapat pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Marunong dapat tayong magtanong. Sabi dito, naririnig mo sila sa uri ng pananalita patungkol sa pagiging kawal. Ang kinukwento nila ay hindi yung kung anong chismis. Amen. O kwento, kundi yung pagiging sundalo po dapat yung pinag-uusapan natin. Kagaya ng isang Kristiyanong pamumuhay. Anong bumibig sabihin nun? Amen. Kapag tayo alagad ng Diyos, dapat ang pinag-uusapan natin yung para sa Diyos, yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Halimbawa na lang yung tagumpay natin sa kaharian ng Diyos. Sa bawat paghayo natin, sa bawat pag-follow up. Ito po yung tagumpay na ginagawa ng ating Panginoon. Yung patungkol po sa gospel, salita ng Diyos, lalo na kapag tayo nagkakausap-usap, hindi lang patungkol sa buhay natin, kundi patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, ay kailangan tayo ay lumalago din sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay pinag-uusapan din natin yung mga pagkabigo natin sa buhay, kung saan tayo bumagsak. Pero tayo ay natututo din, mga kapatid. Yan po yung tinatawag na kawal na sundalo ng Panginoon. May mga bagay na dapat tayong sinusuko. Amen. Kung anong pamumuhay natin, yan dapat yung pinag-uusapan natin. Anong lagay natin ngayon, amen, bilang sundalo ng Panginoon. Pangatlo, soldier is one who is carrying out the will of commanders. Ibig sabihin po noon, amen, isang sundalo na dinadala yung kalooban ng ating commanders. Ibig sabihin yung mga pinuno natin. Amen. Halimbawa na lang, Roman soldier. Amen. Ang mga ginagawa ng Romanong sundalo, kung ano ang kautusan at kalooban ng bansang Roma, amen, o ang emperor na si Caesar, amen, yun ang kanilang sinusunod. Wala silang binabago doon, kundi sinusunod nila ng buo. Kasi kapag may binago sila doon, mga kapatid, pwede silang alisin bilang sundalo. Amen, ng Roma. Ganun din po sa Potter's House. Amen. Pinapatupad natin ang puti sa puti at itim sa itim. Amen. Ang kasalanan ay kasalanan at ang kabutihan ay kabutihan. Ibig sabihin natin, kahit wala ka dito sa, amen, dito sa lugar na to, sa church natin, nasa ibang lugar ka man, amen, dala mo ang pangalan ng Potter's House. Amen. Kabilang ka doon, amen, lalo na sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi ka makita ng pastor, hindi ka makita ng kapatiran, pero kita ka po ng ating Panginoon. Yun po dapat yung ating iniisip sa araw-araw. 2 Timothy chapter 2, verse 3. 2 Timothy, verse 2. Chapter 2, verse 3. Ito ang nasasabi sa salita ng Panginoon. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, ibig sabihin po nun, mga kapatid, siya yun na nasa isang kampo na hindi lumalabas doon. Amen. Tinitiis niya yung tuntunin o yung tinatawag na rule ng isang kampo o ng isang lugar. Amen. Tinatawag. So, tinatawag din na jurisdiction kapag ikaw ay sa under ng isang one campaign. Kung ano ang pinaglalaban, yun talagang pinaglalaban mo. Amen. Kung anong layunin ng isang grupo, ng sundalo, yun dapat ang ginagawa mo. Amen. Hindi ka nakikipaglaban doon sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong will. Amen. Pinaglalaban mo dapat yung kung anong layunin ng kailangan ng inyong grupo. Amen. Ang inyong sundalo. Amen. Yan po ang kalooban ng ating Panginoon. Wala namang isang sundalo na sa isang kampo, amen, siya yung nag-iisang kalaban doon. Amen. Mamamatay po siya doon, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, makukulong siya doon na ang tawag sa sundalo, amen, na may tinatawag sila na salita doon, yung court martial. Amen. Court martial. Pag lumaban ka
sa isang kampo commander o sa layunin ng yung grupo ng sundalo, mako-court martial ka. Ibig sabihin, amen, makukulong ka. Kung totoo po yan sa sekular, lalo na po sa kaharian ng Diyos. Pag hindi mo sinunod ang layunin, mission, amen, na pinagagawa ng Panginoon at pangitain ng gospel sa atin, amen, magiging kalaban ka ng Diyos. Amen. Pero pag sinunod mo, hindi ka kalaban. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang bawa po nito dito ay kalaban ay hindi natin kaaway. Ang hindi natin kalaban ay hindi natin kaaway. Ano ibig sabihin po kaya nun, mga kapatid? Ibig sabihin kung ang tinuturo nila, amen, ay parehas naman sa ating tinuturo, bagamat wala sila sa pangalan ng Potter's House, hindi po natin sila kaaway sapagkat sila ay alagad din ng Panginoon, amen, na ginagabayan din sila, amen. Sabi dito, our lives must be involved in extending God's rule on the earth. Ang buhay po natin ay nabibilang o sangkot sa pagpapalaganap, amen, ng layunin ng ating Panginoon. Dito po sa lupa, amen, kagaya ng sinabi ng Diyos mula sa langit, amen, tandaan natin, ganun din dito sa lupa. Kung ano ginawa ng Diyos, gagawin din natin dito sa lupa. Kung anong ruling o kautusan, pinagutos sa layunin niya, kabilang tayo dapat sa pagpapalaganap nito. Hindi tayo nanilihis, amen? Mula sa langit, ganun din sa lupa. Luke chapter 9, verse 2. Ayan. Luke chapter 9 verse 2, sinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Amen. So kung mapapansin po natin dito, mga kapatid, bilang isang sundalo, pinapangaral mo ang kaharian ng Diyos. Mayroon doon na may namumuno, may pag-aari, amen, may kalooban, may batas, may kautusan at kapangyarihan, at may layunin po. Ano ba yun? Mayroon siyang kampo at mayroon din siyang kampon. Ibig sabihin, mayroong anghel sa langit at may sundalo din dito sa lupa. At tayo po yun bilang ginagamit ng ating Panginoon. Ang ginagawa niya sa atin, sa mga taong kalaban niya, amen, pinapatawad niya ang bumabalik. Pero kapag, amen, hindi ka bumalik, sinunod mo yung gusto mo, amen, parurusahan ka at magiging kaaway ka ng ating Panginoon. So, pangalawa nating pag-usapan is under order. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng ordinansa, palatuntunan o kautusan. A soldier is one who is under orders, a person who submits their will to orders of their commanders. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang sundalo ay isang nasa ilalim ng panukala. Amen. Isang tao na nagsusuko ng kalooban niya sa panukala ng kanyang pinuno. Ibig sabihin ay ibinibigay niya ng buo. Nagtitiwala siya doon sa kanyang pinuno. Una nating tatalakayin ay I owe my life to God. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20 kay pahanda ako kay Sister Gia. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 at ang next ay Colossians chapter 1 verse 1 at Colossians chapter 1 verse 1 kay Daniel, Mateo chapter 7 verse 21 kay Sister Maribel, at John chapter 15 verse 16 kay Matma. Okay, hanggang doon muna. Tayo po italakayin natin ito. Amen. I owe my life to God. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang
na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y pinili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Praise God. Kung mapapansin po natin dito mga kapatid, utang po ang buhay ko sa Diyos. Ibig sabihin, binili tayo, tayo ng halaga ng ating Panginoon. Kaya kung anong ginagawa natin, dapat nating pinalulugod ang ating Panginoon. Pangalawa, God is wiser than I am. So, yan ang dapat natin inalagay dapat sa isipan ng bawat isa. Hindi lang ang utang natin, yung buhay natin sa Diyos, kundi ang Diyos po, amen, ay mas matalino kaysa sa atin. So, kundi ang ating Panginoon ay mas marunong kaysa sa ating karunungan. Amen. Mas malawak yung kaisipan ng Panginoon, tayo ay limitado lamang. Katulad po ng sundalo, may tinatawag silang mind conditioning. Tawag po doon sa mga higher officer nila, ma'am, sir. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na may mas nauna sa kanila na ilang months lang o years, pero ang tawag pa din nila ay ma'am, sir. Kasi meron silang mind conditioning paggalang. Amen na tinatawag. Kaya kapag nagkamali ka, bilang sundalo, didisiplinahin ka. Kasi di ka sumusunod sa panukala. Hindi sila galit, mga kapatid. Lalo yung mga officer sa mga sundalo, hindi sila nagagalit. Pero ito po ay nagpapakita lang na kapag nagkamali ka, may consequence kang kaharapin. Amen. Dahil ito ay sa panukala. Amen nila. Ganon din sa atin. It is more than mind conditioning. Amen. Ito ay tinatawag na spiritual conditioning. He knows me. He knows the need. He knows the future. Alam ito ng ating Panginoon. Yes. Kaya sabi dito sa una, God's decision can be trusted. Ang desisyon po, amen, na ginagawa ng Panginoon ay dapat nating pagkatiwalaan. Amen. Ang desisyon ng Panginoon ay tapat at nangyayari po ito. Kapag sinabi niya, gagawin niya sa iyo. Sumunod ka lang. Amen. Gawin mo yung kalooban ng Panginoon. At sabi dito, amen, God has the right over my life. He can ask anything of me because He is actually giving orders. So, ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Pwede siyang magtanong sa atin. Hindi naman directly na patanong, pero nagbibigay ito ng conviction sa atin. Ano pong halimbawa nito? Sa Mateo chapter 7 verse 21. Matthew 7:21. Hindi ang bawat magsasabi sa aking Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, hindi ang gumagana ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. So mapapansin po natin dito mga kapatid, hindi man directly sinabi sa iyo ng Panginoon yung salitang ito, pero amen, ang patanong pero nasasaktan ka. Bakit kaya? Lalo na kapag may ginawa kang iba. Amen, na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa harian ng ating Panginoon. Hindi siya directly na nag-uutos, pero sabi, gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siyang makakapasok. Amen. Dumadating sa iyo yung katotohanan na parang sinasabi sa iyo na sumunod ka sa utos niya. Amen. Or else, parurusahan ka ng Diyos. Amen. Siya yung nagbibigay ng order, siya din yung nagtatanong sa atin. Mayroong verse po na direktang pagtatanong ang ating Panginoon. Halimbawa na lang yung pagkakataon na tinawag ng Diyos si Adan sa Genesis. Lalaki, nasan ka? Nagtanong talaga siya directly kay Adan. Amen. Kaya sometimes, hindi directly question, amen, hindi direct question, pero nagpaparamdam siya kasi siya ang tumawag sa iyo. Amen. Siya yung nagbigay sa iyo ng utos. Kaya kung kay Elias, amen, nandoon yung lindol, yung ipo-ipo, amen, yung kidlat, apoy, pero sa kabila po nito mga kapatid, wala doon ang Diyos. Amen. Doon sa mga yon, pero nagsalita ang Diyos sa maliit at marahang tinig, pero hindi ito naintindihan ni Elias. Amen. Ang sinasagot niya ay puro reklamo. Amen. Takot na siya kay Jezebel. Kilala na ng ibang tao ang sumasamba sa Diyos. Amen. Siya na lang yung sumasamba sa ating Panginoon, pero yung mga tao doon wala nang pagkakilala sa ating Panginoon.
He makes choices about my life. Ganito po ang nasa ilalim ng panukala. Ibig sabihin, siya ang nagbibigay ng pagpipilian ko. Amen? And then lets me know about the choices. Siya din yung nagpapaalam na kung ito, amen, kung ano yung pinili mo, papaunawa sa iyo ng ating Panginoon. Kung ano bang magiging result, maging kahinatnan, amen, ng pinili mo na utos ng ating Panginoon. Kaya sa bagay na yon, mapipili talaga natin na tama po ang Diyos. Pipiliin ko ang gusto niya. Amen? Dapat maging ganito tayo. Amen? Huwag natin piliin yung gusto natin, kundi piliin natin yung gusto ng ating Panginoon. Kasi po pinapakita at pinapaunawa niya talaga sa atin kung anong magiging future natin. Amen? Kung hahabangan natin, amen, yung kalooban ng ating Panginoon. Colossians chapter 1 verse 1. Kay Brother Dinya. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid. Amen. So makikita natin dito mga kapatid, sinulat po ito ni Pablo sa pagkasi ng banal na Espiritu sa kanya. Bilang siya na Pablo ay pinili bilang apostol sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, hindi siya ang pumili, amen, bilang maging apostol, kundi ang Diyos sa pamagitan ng kalooban niya. Ang Diyos po ang pumili sa kanya. Alam natin na si Pablo po ay hindi niya pangalan dati, amen. Ang pangalan po niya dati ay si Saulo. Ang sabi ng Diyos, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Pero nung tinawag siya ng Panginoon Diyos, at ang naging pangalan, binago ng Panginoon yung pangalan niya. Naging siya ay si Paul o si Pablo. Siya ay sumunod, amen, kaya binago ng Panginoon ng kanyang pagkatao. Hindi na siya nananatiling si Saulo. Yun ay idinikta ng Diyos upang maging apostol ng ating Panginoon. Sa Mateo chapter 7:21 kanina, amen. Jeremiah chapter 1 verse 5. Kay Brother Sayo. Okay. Kay Matma. Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita at bago kahit ipanganak ikaw ay aking itinalaga. Hindi lang kitang propeta sa mga bansa. Amen. Kung mapapansin po natin mga kapatid, amen, bago pa tayo pinanganak, bago pa tayo dumating dito, kilala na tayo ng ating Panginoon. Inubog na tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung patutunguhan natin. Alam din ng Panginoon yung nilalaman ng puso natin. Kung anong pipiliin natin, amen, kung pipiliin mo ba yung kalooban ng Diyos, yung plano niya sa'yo, o pipiliin mo yung sarili mong plano. Amen. Mas maganda po ang plano ng ating Panginoon. Can you say amen? Sabi dito sa John chapter 15 verse 16, babalik ko kay Brother Ezekiel na lang. Kay Brother Ezekiel. John chapter 15 verse 16. Tapos ang next ay 2 Timothy chapter 2 verse 3. Amen. Kay Brother James. John chapter Basahin ko na bro. John chapter 15 verse 16. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo yumayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo ay mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Amen. Praise God. Kung mapapansin natin, amen, marami tayong matututunan sa salita ng ating Panginoon. Hindi tayo ang pumili, amen, sa Panginoon, kundi ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Kung bakit tayo naririto, amen, tayo ay pinili ng ating Panginoon. Nasa atin yung pagtugon, amen, sa pagpili ng ating Panginoon. Sa babasahin natin, sabi dito, He doesn't give us preference questionnaire. What would you like to do? Amen. Ibig sabihin, hindi po siya nagbibigay lang ng mga question at ng mga tanong, amen, na anong
dapat pong gawin sa iyo? Amen. Hindi lang po ganoon, mga kapatid. This is the idea of kingdom, the kingdom of God, heaven. Ibig sabihin, ito po ay karunungan ng ating Panginoon sa langit, amen, na ibinibigay sa atin. This covers every area of our life, time, money, calling, involvement, changes. Ibig sabihin, kung talagang pinapasakop ba natin yung bawat parte ng ating buhay sa pamagitan ng pera natin, amen, ng oras natin, yung pagtawag sa atin, yung pakikisa natin, amen, at yung pagbabago. Kung talaga bang pinapasakop natin ito sa ating Panginoon. This is for the rest of our lives. Will never come a day when this is not true. Amen. This will not always be what we prepare. Might not always be pleasant. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. So, ibig sabihin sa under orders, mga kapatid, ito po ay tinuturo sa ating ng Panginoon. Na sabi dito, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ibig sabihin, magtiis po tayo bilang alagad ng sundalo ng ating Panginoon. Dahil po pagiging sundalo, mahirap, pero kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, sasamahan ka niya. Kaya ngayong oras na ito, tayo po idadako sa pangatlong topic natin. Pleasing our God, our commander. Ibig sabihin, nilulugod po natin ang pinuno o Panginoon natin. Our duty is to obey orders from our commander. Ibig sabihin, yung ating dapat ginagawa, amen, yung kalooban o yung inuutos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung inuutos ng ating pinuno. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, ulitin natin kay Brother Julius. Amen. John chapter 6 verse 38 kay Matmat. Amen. At Acts chapter 9 verse 6 kay Sister Nieves. Acts chapter 9 verse 6. Okay, pabasa po ako kay Brother Julius ng 2 Timothy ulit chapter 2 verse 3. Magipagtiis ka sa mga kahirapan gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin dito, mga kapatid, they may come direct from God or they may come through His officers or pastors. Amen. Kaya ibig sabihin nito, mga kapatid, yung mga utos ng Panginoon minsan ay binabahagi niya o binibigay niya doon sa mga ginagamit niyang pastol. Amen. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa ating mga pastor, itinuturo din sa atin. Kaya huwag nating pagkakamali ito. Amen. Sila po ay galing sa ating Panginoon. Sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayo mga sundalo ng Panginoon ay sinusunod din natin yung itinalaga sa atin dito sa lupa. At lalo na doon sa langit ng ating Panginoon. We always live for the will of the King. Amen. Ibig sabihin, tayo po ay namumuhay sa kalooban lagi ng ating Panginoon. Kapag ginagawa natin ito bilang sundalo, ibig sabihin napapalugod po natin ang ating Panginoon, lalo na yung mga tinalaga sa atin ng ating Diyos. John chapter 6 verse 38. Kay Brother Marcon. John chapter 6 verse 38. John chapter 6 verse 38. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Amen. Kung mapapansin po natin dito, mga kapatid, pleasing our commander. Ibig sabihin, yung ginawa ng ating Panginoon dito, hindi niya ginawa yung kalooban niya, kundi yung ginawa niya yung kalooban na nagsugo sa Kanya. Yun po dapat yung ginagawa natin. Amen? Yung kalooban na nagsugo sa atin bilang alagad, amen, ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 9 verse 6,
Acts chapter 9, verse 6. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen. Kung sinasabi po dito sa Acts chapter 9 verse 6 sa pleasing our commander, ibig sabihin ay kung ano inutos ng Panginoon, sabi dito, Lord, what do you want me to do? And then the Lord said, arise and go to the city and you will be told what you must do. Ibig sabihin, inuutusan tayo ng ating Panginoon na gawin ang kalooban niya. Kaya kapag nagtatanong lagi tayo sa Kanya, amen, at susundin natin yung sinabi niya, sasamahan ka ng ating Panginoon. Yun po yung pleasing our commander, nilulugod natin ang ating pinuno o ang ating Panginoon. Sabi dito sa pangatlo, the problem comes when stop living our lives under orders. Ibig sabihin ay ang problema po ay dumadating o na-stop, tumitigil kapag tayo ay namumuhay na sa ating sarili lamang. Amen. Sabi dito, the word pagan come from the word paganus. Amen. Ibig sabihin, civilian, a non-Christian lives for their own will. Ibig sabihin, ikaw ay hindi Kristiyano na hindi namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Ang tawag sa iyo, amen, paganus, amen, o pagan. Sabi dito, believers, disciples who won't do what God tells them. Who don't order their life around orders. So, ibig sabihin ng mga mananampalataya o disciple ng ating Panginoon ay hindi ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi na din ginagawa yung utos ng ating Panginoon. Kaya nangyayari ay tinatawag tayong paganos. So hindi natin napalulugod ang ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 4. Kay Brother Ezekiel. Ay, tama ba? Wala ka pang binigay. Wala pa. 2 Timothy chapter 2 verse 4, ikaw na Brother Ezekiel. At 2 Timothy, yan na yung panghuli natin. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Amen. Praise God. So, nandiyan na po nakalagay yung pagiging sundalo ng ating Panginoon. Amen. Sabi diyan, walang kawal na naglilingkod nang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yung mga kanyang umitiin ay bigyang kasiyahan ng nagdala sa kanya. Ibig sabihin, dapat yung ginagawa natin, amen, yung talagang inutos sa atin ng ating mga pastor, ng ating mga leader, amen, ng ating Panginoon. Kung anong ginagawa nila, dapat din natin gawin. Yun po yung nakapag-please sa ating mga pinuno, amen, lalo na ng ating Panginoon. So, sabi dito, church changes. Too hot, and cold. Amen. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Marami pong churches ngayon, amen, minsan sobrang init, amen, hindi ng panahon mainit sa pananampalataya, minsan naman nasobrahan, nagiging malamig, mas malamig pa sa aircon. Amen. Ganun po minsan ang nangyayari, lalo na pagbabago ng mga churches ngayon. What's the salary benefit package? Minsan tinatanong nila ito. Amen? Anong mapapala ko dyan? May sweldo ba yan? Amen? Minsan gano'n yung tatanong ng ating mga kapatid na nasa labas. Amen? Bakit ako pupunta dyan sa church? Hindi naman ako bibigyan yan. Amen? Makakatulong ba sa akin yan? Marami akong utang? Amen? Minsan gano'n yung sasabihin nila. Amen? Minsan pa, my wife unhappy here. Minsan, sasabihin nila doon, lalo na sa may mga asawa, hindi masaya yung asawa ko dyan, ayoko dyan. Amen? Minsan, nagiging ganon dahil sa pagbabago ng mga churches. Ibig sabihin ng mga puso ng ating mga kapatid sa labas. Amen? The greatest ability is availability. So, ang pinaka ano po yung dakila. Amen. Dakila na abilidad yung pagiging
available natin, mga kapatid. Ito po yung pinakamahalaga. Kailangan available lagi tayo sa pagtawag ng Panginoon at sa pagsunod natin sa Kanya. Ito po ay pinakadakila na dapat nating ginagawa, amen, sa kaharian ng Panginoon. Kapag sinabihan ka, susundin mo agad. Amen. Wala kang babaguhin, kundi gagawin mo ito upang mapalugod mo ang commander mo, ibig sabihin yung pinuno mo o ang ating Panginoon. Sabi dito, whatever you need, the answer is yes. Wala ka dito choices na no, maybe, amen, kundi lagi kang mag-yes. Kasi po mga kapatid, ang inuutos ng Panginoon ay laging makabubuti sa atin. Amen. Amen. Ito po ay mahalaga. Amen. Maging available lagi tayo, mag-yes lagi tayo, sapagkat sasamahan tayo ng ating Panginoon. Lalo na sa mga ginagawa natin. Amen. O, hindi ka pwede magsabi ng no, pag no, amen, yes, pag yes, amen. Minsan, teka lang, madidelay ka po dito mga kapatid. Kailangan yes, para lagi kang samahan ng ating Panginoon. What is at stake is pleasing God. 2 Timothy chapter 2 verse 4, babasahin ulit ni Brother Daniel. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa, kung babasahin ulit natin yan, amen, yung nagtala sa kanya, yung binibigyan niya ng kasiyahan. Kaya bilang sundalo po dapat ng ating Panginoon, yung mga ginagawa natin, yung kalooban dapat ng ating Diyos na nagtalaga sa atin. Amen. Dito po natin matatanggap yung ultimate reward. Hindi dito sa lupa. Amen. Kung anong nakakamtan natin dito, pansamantala lang po yan. Pero yung ultimate reward natin, ang mga ginagawa natin sa iglesia ng Panginoon, amen, yung ultimate reward niyan sa langit. Amen. Nandun po yung bahay natin na mas maganda. Amen. Yung gagawin ng Diyos sa atin na mas madakila pa. Amen. Kaya sabi dito, now, dimension of blessing and discipleship. When God is delighted, amen, ang pinakadakila na gantimpala natin mula sa langit. Kapag nalulugod po ang ating Panginoon sa ginagawa natin bilang sundalo ng Diyos, amen, mas malaki yung biyaya o yung reward mo sa langit. Kaya kung tayo sundalo ng Panginoon sa oras na ito, amen, gawin natin ito sapagkat nalulugod sa atin ang ating Panginoon. Yan po ang topic natin, under orders. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ngayon naman po, ako po ay magtatanong ng bawat isa. Amen, kung anong natutunan nyo sa topic natin, under orders. Amen. Ang unang kong tatanungin si Brother James. Amen. Anong natutunan mo about sa ating pinag-aralan bilang sundalo ng Diyos? Amen. So, yung habang pinag-aaralan natin ito, mahalaga na matutunan mo kung ano yung kahalagaan na bakit tayo tinawag na kawal ng Diyos, because dahil tayo ay may gagawin sa kaharian ng ating Panginoon. Yung mga pagsasanay ay mahalaga yan, lalo na po sa pagiging kawal. Kailangan yung disiplina at ang pag-iingat sa sarili para maingatan na hindi magkasala. At bilang isang kawal, kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon, tulad na nga sinabi ng Panginoon, kapag isinugo ka niya, kung ano yung kinuman ng Panginoon, magpagaling ka ng may sakit, magpalayas ka ng masamang espiritu, mag-aral ka ng kanyang salita, ay kailangan maging consistent yan dahil ikaw ay kawal ng Diyos. Huwag mong titignan ang iyong sarili. Ibig sabihin, ang laging natuturuan yung sarili mo na maging dalisay. Ibig sabihin, tinatanggap mo yung pagkakamali mo, itinutuwid ka ng Diyos dahil gusto mo maging karapat-dapat na kawal ng Diyos. So, hindi ka makikihalubilo doon sa mga gawain ng mundo na hindi makapagbibigay ng bunga sa iyo, kundi makihalubilo ka sa gawain ng Diyos. Dahil tinawag tayo bilang kawal ng Diyos, paglingkuran ng Panginoon,
sapagkat sabi ng Panginoon, amen, na kapag nakita ng Diyos na tayo ay naglilingkod ng buong katapatan sa Kanya, ay makakamit din natin yung ibibigay ng Diyos ng gantimpala na naayon doon sa mga ginawa natin. Kaya yung pagiging kawal, amen, hindi po madali yan. Kailangan po natin una disiplinahin ng ating sarili at makisagpot tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Next naman yung tatawagin ay Sister Mary. Amen. Yung natutunan natin. Ano po, ang natutunan ko sa umagang ito bilang soldier ng Panginoon, so you belongs to God. You only have one choice, and that is to please and honor God by obeying His will with gladness in our heart. So dapat tawag dito, hindi mahirap sa'yo na sumunod sa ating Panginoon. So yun. Amen. Praise God. Sa mga nanay naman, praise God. Sister Penny, bilang sundalo ng Panginoon. Praise God. Ang aking natutunan, kung tayo ay sundalo tayo ni Kristo, ay lagi tayong handa at on time tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Sa ating kapatid naman, Sister Natalie, bilang sundalo ng Diyos, anong natutunan mo? Bilang sundalo po ng Diyos, kailangan din po natin matutong sumunod, hindi lang tawagin ng tayo sundalo ng Diyos, kailangan din natin magpakumbaba at maging sumunod sa utos ng Panginoon. Ayun lang po. Amen. Kay Sister Gia, mahaba pa yung oras. 4 minutes. Ang natutunan ko po is bilang isang soldier ng Panginoon ay kung napapansin natin hindi para-para yung pagpili sa soldier sa dito sa physical aspect. So sinasala nila yan. So bilang soldier, you have to be physically fit. Wala tayo nakikita mga soldier na nourished na dyan. So paano nila na-attain yun? Of course, discipline. Nag-exercise sila, discipline na nila yung mga food intakes nila para ma-attain kung ano yung require ng military physically. Ang spiritual aspect naman, ma-attain natin to through prayer and fasting, reading the Bible. So, and sabi nga, kailangan din natin ng sandata, which is the Bible at salita ng ating Panginoon. So, under naman po doon sa sinabi mo na we are under command. So, kaya tinawag siya ng commander kasi siya yung law. So, years of experience sa battlefield, alam niya na kung strategy kung saan yung battlefield mismo. So, sa atin naman, ang Panginoon ng ating commander, kaya hindi dapat natin siyang questionin kasi siya ang nakakaalam sa lahat. Yan lang po. Amen. Dalawa tayo 2 minutes. 2 minutes kay Brother Kiko. Praise God. Yes. Bilang sundalo ng Panginoon, ano dapat na ginagawa natin? Praise God. Ang natutunan ko po sa bilang sundalo ng Panginoon, ayun po yung purpose na paggamit ka ng buhay mo sa Panginoon. Yan lang po. Amen. Brother Julius. Sa aking masasabi lang, I believe to God sa aking sarili. Ang Diyos natin ay tulad sa isang ama, gusto niya matupad ang iyang gusto na kanyang pamamalakad. So, tayo mga ama sa ating mga anak tutunin sa isang ama para sundin ang kanyang gusto para sa kanyang pamilya. Bilang sa isang ama, magagalit ang isang ama kapag pag-uwi sa kanyang tahanan, nakalat, wala ang kanyang mga anak kahit saan o nagkalat ang daming mga hugas. Siyempre, ang ama ay magagalit nga. So, doon sa palagay ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang mga lingkod ay kinatuwa niya kapag sila ay sumusunod sa kanya na ang kanyang mga utos ay sumusunod tulad ng pag-aayo. Kaya tuwa niya kapag ito'y nasusunod. Magagalit siya din kapag ang tao hindi sumusunod na tulad ng ginagawa ng kapanahon na Saul ng kanyang
mga katauhan na ang mga taong gustong ipapatay ng Diyos ay sobrang kasamaan, nagtira pa sila ng makarumi na nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi pinatay, nagalit ang Diyos noon dahil ang mga ay binuhay pa nila. Kaya gano'n ang layo ng Diyos sa gusto niya, malinis sa kanyang paningin. So gano'n ang isang tungkulin sa isang ama. Napakasaya kapag sa iyong tahanan ay ang lahat ng mga anak ko ay sumusunod. Salamat. Last time, si Brother Fidel. Amen. Sa maigsi naman po aking natutunan bilang sundalo ng ating Panginoon. Tayo alagad po niya, kailangan po talaga natin maging masunurin. At kasi tayo mga alagad ng ating Panginoon, kailangan yung katulad po yung nabanggit niyo po, ang isa lang ang kailangan natin sabihin, yes, yung sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero minsan may mga pagkakataon na tayong mga alagad ng Panginoon, may mga gusto pa tayong gawin na panlupa, may mga layunin tayo na sa gusto lang natin. Minsan susundin natin yung ating gusto at hahayaan tayo dun ng Panginoon. Ngunit habang ginagawa natin yung ating nais, yung self-will natin, tuturuan tayo dun ng Panginoon. Kasi sa una lamang masayang gawin yung yung mga gusto natin gawin. Ngunit pag tumatagal na ito, magsasawa din tayo tapos may isip natin na mas maganda pala yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Tapos sa pagsunod po sa ating Panginoon, kailangan po talaga yung well-equipped po tayo katulad ng isang sundalo. Kailangan po yung salita ng ating Panginoon, lagi natin binabasa. Katulad po yung Bible, kailangan po lagi po natin yung dala-dala at babasahin lagi natin. Kasi ito yung makatulong sa atin upang magbigay ng karunungan sa mga paghayo at sa mga pupuntahan natin. Kasi ayun yung battlefield at ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan. Ayun lamang ba? Praise God. Praise God. Marami po tayong natutunan sa umagang ito. Amen. Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Ipag-pray din po natin yung mga kapatid natin na wala pa dito. Ipaglaban natin sila. Huwag natin hayaan yung mga sundalo ng Panginoon ay magsabi sila ng no. Kailangan yes to yes. Amen. Kaya ngayon, pwede po tayong tumayo. Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. At tayo po'y palakpakan natin ang Hallelujah, mong banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa pagtuturo mo, Panginoon God. Ikaw ang nagpaunawa sa amin, Panginoon, patungkol sa sundalo. God, na ikaw nagtalaga tumawag sa amin, Panginoon. Aming panalangin, God, samahan mo, God, ang iyong mga anak na wala pa na naroon dito, Panginoon, sa iglesia mo. Bangon mo sila sa anumang pinagkakabalan nila, Panginoon God. Bangon mo sila sa anumang katamaran, lalo na sa panahon na maulan. Tulungan mo sila na umakbang, sambahin ka, Panginoon God. God, ipaglalaban namin ito, Panginoon, gawain mo po ito. Kilusin mo ang iyong mga anak, Panginoon God, na patuloy na agad dumalo sa iyong banal na gawain, Panginoon. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Naway magawa namin itong iyong kalooban, Panginoon, mga inuutos mo sa amin. God, ikaw ang malugod, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Aming inaangkin ang pagtatagumpay ngayong umagang ito at sasamahan mo kami sa panibagong gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo manalangin. Amen. Sa oras na ito, meron pa po tayong 26 minutes. Amen. Upang manalangin at makapag-prepare na rin po yung mga lagad ng Panginoon.